Habang nakatayo sa ilalim ng mga puno, kalmadong nagkomento si Sorayang na medyo nakakainis at mahirap pakisamahan ang pinuno ng bulwagan ng kautusan, ngunit kailangang aminin na talagang mahusay at magaling ito sa paggawa ng masarap na inumin. Sa kabilang banda, puno ng pagdududa at hinala si Yomon, lihim niyang tinanong sa sarili kung ano ba talaga ang binabalak at plano ni Sorayang, nagtaka siya kung maglalakas loob ba itong gumawa ng kalokohan at gulo dito mismo, sa teritoryo at sakop ng bulwagan ng kautusan. Nang mapansin ang pag-aalala at kaba ni Yomon, pinakalma siya ni Sorayang, sinabing huwag itong matakot at mag-isip ng masama, dahil nag-aalok lamang siya ng inumin bilang pagdiriwang na pareho na silang nakalaya at nakawala sa mahabang pagtatanong at paglilitis, pagkatapos ay inutusan niya itong umupo at kumalma. Pumayag din naman si Yomon at umupo, bagaman puno pa rin ng inis at galit ang kanyang kalooban, isipin niya na hindi niya alam kung kailan nagsimula, ngunit sa tuwing naririnig niya ang boses at salita ni Sorayang ay lalo lamang siyang naiinis at nagagalit. Naalala niya na simula pa noong kunin at ilipat ni Sorayang ang pamamahala ng silid ng kaloobang kaliwanagan, doon na nagsimulang magulo at masira ang lahat ng kanyang mga plano. Sinubukan niyang pakalmayan ang sarili at paalalahanan na isa lamang itong hayop na kanyang hinuhuli at sasakmalin balang araw. Habang hawak ang bote, seryosong nagtanong si Yomon kung ano naman ba talaga ang nais nitong pag-usapan at paglinawin. Kalmado lamang na sumagot si Sorayang na wala naman sana, pakiramdam niya ay ni minsan ay hindi sila nagkaroon ng maayos at totoong usapan noon pa man. Tumugon si Yomon at nagpaalala na marami naman silang napag-usapan noong mga bata pa sila at wala pang alitan. Tumugon din si Sorayang at sinabing tama nga naman pero tila matagal na silang hindi nagkakaroon ng totoong at maayos na pag-uusapan mula noong sila ay lumaki at nagkaroon na ng kanikanyang landas at tungkulin. Biglang nagbago ang tono ni Sorayang at diretsahang nagtanong kung balak pa rin ba nitong ituloy ang ganitong kilos at asal, at kung bakit ba nito ginagawang mahirap at masalimuot ang sariling buhay at kapalaran. Tumawa ng mapakla at mapanghamon si Yomon, sinabing nagtatanong lamang ito ngunit alam naman niyang hindi naman talaga ito nagtatanong dahil nais nitong malaman ang sagot, idinugtong pa niya na hindi ba naman halata at hindi ba naman maliwanag kung bakit niya ito ginagawa. Mariing sinabi ni Yomon na darating ang araw na kailangan nilang maglibang 7 magkakapatid, ngunit itinama ito ni Yomon, hindi lamang sa hinaharap, kundi mula pa noong araw na naging mga alagad sila ng Panginoon ng demonyo, doon na sila naging magkalaban at magkaaway. Idinagdag pa ni Yomon na doon mismo nagsimula ang lahat ng agawan at labanan, at nagtataka siya kung bakit pa niya ito kailangang itanong na tila hindi alam ang katotohanan. Mahinahong sumagot si Sorayang na alam niyang kailangang maglaban, ngunit hindi naman kailangang umabot sa patayan. Nagtanong si Yomon kung pinatigil ba niya ito para lamang sa ganitong uri ng usapan. Sinabi ni Sorayang na nais lamang niyang marinig at malaman kung ano talaga ang tumatakbo sa isip nito sa sandaling iyon. Ipinaliwanag ni Yomon ang kanyang pananaw na ibinatay niya sa kapalaran ng mga maharlika sa kaharian, ang mga hindi nakaupo sa trono ay namuhay ng kaawa-awa at puno ng pagdurusa, at minsan ay mas mainam pa yatang mamatay kaysa maranasan iyon. Ganoon din daw ang kalagayan nila, aniya, upang makaiwas sa ganoong kapalaran, kailangang patayin kahit ang sariling kapatid upang umangat at maging pinakamataas na namumuno. Tinitigan siya ni Sorayang at nagtanong kung ito ba ang kinatatakutan nito, kung naghahangad ba ito ng kapangyarihan, o pumapatay dahil takot itong mapatay muna. Galit na ibinaba ni Yomon ang bote at sinabing nawawala na siya ng gana at pasensya, banta niyang kung naroon lamang siya para sa mga tanong na iyon, aalis na siya agad. Habang tumatayo at lumalayo, inulit ni Sorayang ang kanyang sinabi kay Gogu, ayaw niyang mabuhay sa gulo at walang katapusang labanan, nagtanong naman siya kung ano ang gagawin nito, kung tatangka ba ulit itong pumatay sa kanya. Tumingin si Yomon na puno ng poot at hamon, at sinabing kung aaminin niyang natams at sadyang balak niya itong patayin, ano naman kaya ang gagawin nito? Kalmadong sumagot si Sorayang na ipauubaya na lamang niya sa tadhana ang lahat, ngunit tiyak siyang hindi magtatagumpay ang mga hangarin nito. Muling nagtanong si Sorayang kung iyon na ba ang huling sagot nito. Biglang umugang at yumangay ang paligid habang naghahanda si Yomon na magsalita at kumilos. Sinabi ni Yomon na wala nang saysay ang magsinungaling, kaya ibibigay na niya ang tapat at tunay na sagot. Sa sandaling iyon ay napuno ng madilim at nakakatakot na liwanag ang kanyang paligid. Sa lakas ng kanyang kapangyarihan, biglang nabiyak at nagkawatak-watak ang bote ng inumin na nasa lupa, kasabay ng paglabas ng purong enerhiya. Puno ng poot at matinding pangako, sinabi ni Yomon na tiyak at sigurado siyang darating ang araw na mapapatay niya ito. Ngunit siyang nagulat at hindi makapaniwalang napabulala si Yomon habang biglang may sumabog at lumikha ng matinding pagsabog sa paligid niya. Isang malakas at nagliliyab na pagsabog ang yumanig sa buong lugar, kitang-kita ang liwanag nito kahit sa pagitan ng mga gusali at puno.
Mabilis na dumapa at umilag si Yoamon, akala niya ay panibagong paghihimagsik at pag-atake mula sa iba, galit siyang sumigaw at nangakong hindi na siya maloloko at mahuhuli ulit, nagtanong siya kung ano ang ginagawa ni Sorayang. Tumayo si Sorayang na puno ng lakas at apoy ang kanyang palad, ipinaalala niya ang sinabi nito kanina, na darating ang araw na papatayin siya nito, sinabi niyang akala ba nito ay hahayaan lang niya itong umalis matapos marinig ang ganoong banta at sagot. Mariin at walang pag-aalinlangang sinabi ni Sorayang na dito at ngayon mismo niya ito papatayin at tatapusin ang lahat. Sa ilalim ng maliwanag na langit na puno ng mga bituin, nakatayo ang matayog at sinaunang gusali ng samahan, isang tahimik na pagtataka ang bumabalot sa paligid, tila naghahanap ng sagot kung nasaan na kaya ang dalawang Panginoon at kung bakit sila parehong nawala sa kanilang pwesto. Sa loob ng isang malawak at tahimik na silid, nakatayo si Gogo sa harap ng bintana habang nakatanaw sa madilim na gabi, sa kanyang isipan, napagtanto niyang tila hindi binigyang halaga at pakinabang ni Yoamon ang kanyang mga paalala at babala kanina lamang. Muli niyang pinag-isipan ang kalagayan ng kanilang samahan, naniniwala siyang hindi matitibag at matitinag ang pundasyon at kapangyarihan ng banal na samahan dahil lamang sa mga gulo at pangyayaring dulot ng isang tulad ni Yoamon, ngunit pagdating kay Sorayang, hindi niya masiguro at mahulaan ang gagawin at kilos nito, sapagkat ibang-iba ito at puno ng lihim. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang bantay na may halong pagmamadali at pagkabahala sa mukha, agad niyang ibinalita na dumating na ang ikatlong kapitan ng mga bantay, at tinawag siya ni Gogo na pumasok at magsalita. Puno ng kaba at pagmamadali, inulit ng bantay na napakahalaga at apurahan ng kanyang ibabalita, mariing nagtanong si Gogo kung ano naman ba ang nangyari at kung ano ang kanyang nakita at nalaman. Isiniwalat ng bantay ang nakababagabag na balita, tila naglalaban at nagpapatayan ngayon mismo ang ikatlo at ikaapat na Panginoon, gulat na gulat si Gogo at hindi makapaniwala, akala niya ay matatagalan pa ito, ngunit nangyari na agad ang kinatatakutan niya. Sa gitna ng madilim at mahiwagang gubat, nakatayo si Sorayang na kalmado at matatag, sinabi niyang dahil siya ang unang sumalakay, ibinibigay niya ang pagkakataon at kalayaan kay Yoamon na gawin at ibato ang susunod na atake, hinahamon niya itong lumapit at lumaban ng totoo. Puno ng matinding galit at paghamak, inilabas ni Hong Yoamon ang kanyang nakakatakot na kapangyarihan, ang kanyang mga kamay ay may mahika at naging mahahaba, matatalim, at nakapangingilabot na kuko na nagliliwanag ng kulay lila, galit siyang sumigaw kung paano nagkaroon ng lakas ng loob si Sorayang na gawin ito sa kanya. Lalo pang umusok at nagdilim ang kanyang anyo habang tumitingin ng masama at puno ng puot, sinabi niyang akala ba nito ay minamaliit at hinahamak lamang siya, hindi niya ito hahayaang makalayo ng buhay matapos ang panghahamak na ito. Nanatiling kalmado at walang takot si Sorayang habang pinagmamasdan ang paghahanda ng kalaban, tinuya niya ito at sinabing talagang matagal at mabagal itong maghanda ng sariling pamamaraan at sining ng pakikipaglaban, kaya naman, idinugtong pa niya, hindi ito makatugon at makagawa ng mabilis na hakbang kapag bigla itong nilusob o inatake ng walang babala. Sa matinding galit at poot, naghanda si Yoamon na tila isang halimaw na puno ng lilang liwanag at nagbabagang enerhiya, buong lakas niyang ibinuhos ang lahat ng kanyang kapangyarihan habang sumisigaw na si Sorayang mismo ang humihiling at nagmamakaawa na siya ay mapatay at mapahamak. Lalong lumitaw ang kanyang nakakatakot at halimaw na anyo, sinabi niyang malaking pagkakamali ang ginawa ni Sorayang at pagsisisihan nito ang araw na nakilala niya siya. Isang napakalakas na pagsabog ang yuminig sa buong paligid habang mabilis siyang umatake. Habang nasa himpapawid, nakataas ang kanyang mga kamay na puno ng nakakabulag na liwanag na kulay lila, buong lakas siyang sumigaw at nangakong dito mismo at ngayon ay papatayin niya si Sorayang at tatapusin ang buhay nito. Sa gitna ng paglalaban at nagbabanggaan ng magkabilang kapangyarihan, ang pula at lila na liwanag, kalmado pa ring nakatayo at hamarang si Sorayang, itinaas niya ang kanyang kamay na puno ng nag-aapoy na enerhiya at hinamon si Yoamon na subukan lamang niya, dahil hindi ito madali at hindi ito ang inaakala nitong labanan. Lalong lumakas at lumawak ang pagsabog ng kanilang mga kapangyarihan na nagdulot ng matinding pagyanig at liwanag na nakasisilaw, na halos tumakip sa buong kalangitan at gubat. Mabilis na umatras at umilag si Sorayang habang tinutuya pa rin ang kalaban. Sinabing napakaangas at labis ang pagmamalaki nito, at tinanong kung paano mapapatay ang sinuman gamit ang ganitong klase at antas lamang ng pamamaraan at sining ng pakikipaglaban. Sa galit at hiya, napabulalas at napadaing si Yoamon habang tinamaan siya ng sarili niyang puwersa at pabalik na atake, napilitang umatras at mawala ng balanse. Sa kanyang isipan, nakamasid si Sorayang at buong paghanga at pagkilala ang kanyang nararamdaman, isipin niya, karapat-dapat talaga itong maging alagad ni Lee Cheonsang, talagang mas malakas at higit pa ito kumpara sa pinuno ng hukbo ng mga demonyo, tiyak niyang kaya nitong talunin at patayin si Yoamon sa loob lamang ng 10 pagpapalitan ng atake at hakbang.
Ngunit sa kabila ng lakas at galing, napansin at naramdaman ni Sorayang ang bigat at hirap, aminin niya sa sarili na hindi naman dahil sa hindi niya kaya at mahina siya, kundi dahil nagsisimula ng makaapekto at makahadlang sa kanya ang lason na nakuha niya at nasa kanyang katawan pa mula noong nakaraan, alam niyang hindi niya matatapos at mapagwawagi ang labanan hanggat hindi niya nalilinis at naaalis ang lason na nakuha niya at nasa kanyang katawan pa mula noong nakaraan. Namumula sa matinding galit at poot ang buong mukha ni Yoamon habang sumisigaw siya ng mga masasamang salita laban kay Sorayang. Nanatiling kalmado at walang pagbabago ang ekspresyon ni Sorayang tila hindi naaapektuhan ng mga insulto. Sa halip, mahinahon lamang siyang sumagot at itinuro na masyadong walang galang at hindi maganda ang tono at pananalita ni Yoamon. Lalo pang nagalit si Yoamon sa sinabi nito, at buong puot na sumagot na parang karapat-dapat pa ba si Sorayang ng paggalang at pagpaparangal mula sa kanya, buong lakas siyang sumugod at nangakong wawasakin at sisirain niya ang kalmadong anyo at pag-uugali na ito na tila nagmamalaki at laging masaya. Sa bawat atake na ibinabato ni Yoamon, mabilis at walang kahirap-hirap na nakakaiwas at nakakaharang lamang si Sorayang habang tinutuya ito, paulit-ulit niyang sinasabing kailangang mas lalo pang bumilis at galingan ang galaw nito, dahil sa ganitong bilis at lakas ay hinding-hindi siya matatamaan man lang. Buong lakas na umatake si Yoamon na iwasan lang ni Sorayang ang atake ang kanyang kamay, dahilan upang mapadaing ito, muling tinanong ni Sorayang kung paano ito makakapatay at makakagawa ng anuman kung ganito ito kabagal en kumilos at umatake. Sa hiya at galit na naramdaman, napabulong na lamang si Yoamon ng masama habang lalong namumula at nagdidilim ang kanyang paningin, puno ng kagustuhang makaganti at makabawi. Muli itong sumugod ng mas mabilis gamit ang sipa, sumisigaw siya nagpuno ng poot at paghamak, na nagbabantang papatayin na niya ito at tapusin na ang lahat ng oras na sinayang nila. Ngunit kahit gaano pa kabilas ang kanyang galaw tila laging nauuna at mas mabilis pa rin si Sorayang. Sa gitna ng gulo at alikabok biglang nawala at naglaho si Sorayang sa kanyang pwesto, na parang usok na tinangay lamang ng hangin. Gulat na gulat at hindi makapaniwala si Yoamon habang nakatayo at tinitingnan ang buong paligid, nagtataka siya at nagtatanong sa sarili kung saan napunta at nagtago ang kanyang kaharap, dahil parang bigla na lamang itong nawala at naglaho na parang bula. Mula sa dilim at alikabok, malinaw at kalmadong sumagot si Sorayang, na nakatayo lamang sa di kalayuan at tila naghihintay lamang na mapansin siya, sa simpleng salita, ipinaalam niya na naroon lang siya. Dahan-daang naglakad palapit si Sorayang habang lumalawak ang liwanag na kulay pula sa kanyang paligid, kalmado pa rin ang kanyang tinig habang sinasabing ipapakita niya ng minsanan lamang ang tunay na kahulugan ng pakikipaglaban at hinihiling niyang imulat ng mabuti nito ang kanyang mga mata upang makita at matuto. Sa isang iglap, gumalaw siya ng bilis na tila humiwalay sa hangin at lupa, ipinakita niya ang tamang paraan ng paggalaw at pagtapak, ang sining ng mga hakbang na dapat sanayin at taglay ng sinumang nakikipaglaban, mabilis, magaan, at walang kahirap-hirap, na parang lumilipad lamang sa himpapawid, na nagdulot ng matinding gulat kay Yoamon. Bago pa man makagalaw at makapaghanda, naramdaman na ni Yoamon ang matinding puwersa sa kanyang dibdib, isang malakas na suntok ang tumama, kasabay ng pagbanggit ni Sorayang ng pangalan ng pamamaraan, teknika ng pag-angat sa langit, tinatanong niya kung nauunawaan na ba nito ang pagkakaiba ng kanilang lakas at galing. Tumalsik at bumagsak si Yoamon sa lupa at napadaing sa sakit at gulat. Sa kabila ng sakit at pagkabigla, nanatili pa rin ang pagtataka sa isipan ni Yoamon, hindi niya matukoy at makita man lang ang galaw ni Sorayang, tila naglalaho ito at muling lumilitaw ng walang babala, hindi niya maintindihan kung paano ito nagagawa. Tumigil sandali si Sorayang tila nasiyahan na sa ipinakitang kakayahan, sinabi niyang sapat na iyon at maayos at maganda ang naging pagganap at ugnayan ng tatlong pamamaraan na kanyang ginamit, ang hakbang ng pagliit ng siyam na langit, teknika ng pag-angat sa langit, at ang sining ng demonyong madilim na anino. Idinugtong pa niya na bagamat sigurado na siya sa bisa ng mga ito noon pa man, ngayon lang niya nakita at nasubok ng totoo sa harap ng tunay na kalaban at panganib, at ngayon ay wala na siyang pagdududa, lalo pang nagalit si Hong Yoamon nang mapagtantong ginamit lamang siya nito bilang pagsubok at pagsasanay, at tinawag itong mapagmalaki at walang galang. Sa matinding galit at kahihiyan, muling sumugod si Yoamon habang naglalabas ng matinding enerhiya at lilang apoy mula sa kanyang katawan, sumigaw siya na huwag itong umasa na mapayapa at mabilis ang kamatayan nito, dahil papatayin niya ito ng masakit at mahirap. Isang napakalakas na pagsabog at paghampas ng enerhiya ang umalangaw-ngaw, na nagwasak sa paligid at nagpadala ng mga bato at lupa sa lahat ng direksyon, ang anyo ni Yoamon ay naging tila halimaw na gawa sa purong galit at kapangyarihan, handang wawakin ang lahat ng nakaharang.
Sa gitna ng naglalagim na pagsabog ng lilang enerhiya, nanatiling nakalutang at kalmado si Sorayang, tila hindi naaapektuhan ng lakas ng atake, mariing sinabi niyang binalaan na niya ito noon pa man, walang saysay at walang bisa ang mga ganitong hakbang laban sa kanya, idinugtong pa niyang kahit nakita na nito ang bilis at galing ng kanyang mga hakbang at galaw, tila hindi pa rin ito natututo at nakauunawa. Sa halip na magalit, mapang-uyam na tumawa si Yoamon habang lumalawak ang madilim at nakakatakot na liwanag sa kanyang paligid, sinabing wala pa ring nabago kay Sorayang, at ganoon pa rin ito, mapagmataas at laging nakatingin ng mababa sa kanya, na parang isa lamang siyang walang kwentang bagay. Inidagdag niya na ganoon talaga ito mula pa noon, laging nakatingin sa iba ng may paghamak, at kailanman ay hindi niya naranasang tumangala at humanga sa sinuman. Biglang natigilan at nagtatakang napabulala si Sorayang, tila napaisip at nagtanong sa sarili kung ano ang ibig nitong sabihin at kung ano ang tinutukoy nitong tumangala. Biglang humagalpak ng tawa si Yoamon, puno ng tagumpay at kagalakan, habang lalong lumalakas at lumalawak ang enerhiya sa kanyang mga kamay, sinabing sa wakas ay nahulog na rin ito sa kanyang patibong at plano, at ngayon ay makikita na nito ang tunay niyang lakas. Ipinakilala niya ang kanyang pinakamalakas at pinakamapaminsalang pamamaraan, ang pinakadakilang anyo ng palad ng ahas na anino at lason, hinamon niya ito kung kaya pa ba nitong umilag at makaiwas kahit sa ataking ito, at tinuya ang kanyang mga hakbang na tinawag na hanggal at walang silbi. Sa isang iglap, napakalaking haligi ng lilang apoy at kuryente ang sumabog kay Sorayang at umabot hanggang sa kalangitan, na nagdulot ng matinding pagyanig at ingay sa buong paligid. Habang tumatawa ng malakas, ipinaliwanag ni Yoamon na ang lason mula sa kanyang palad ay kusang papasok at kakalat sa mga sugat na ginawa niya noon pa man sa katawan ni Sorayang, tiyak niyang sa oras na ito ay wala na itong pag-asa at hinding-hindi na ito makakaligtas. Lalo siyang nagmalaki at sinabing ibinuhos at isinama niya rito ang lahat ng pinakamalalakas at nakamamatay na uri ng lason na mayroon siya, banta niyang dito mismo ay mamamatay si Sorayang habang naghihirap at nagugulong-gulong dahil sa sakit at epekto ng lason. Sa gitna ng makapal na usok at lilang ulap, narinig pa rin ang nakabibinging halakhak ni Yoamon, puno ng kumpiyansa at pananalig na sa wakas ay nagtagumpay na siya at nakuha na ang kanyang matagal nang inaasam na tagumpay. Sa gitna ng makapal at nakakalunod na usok na kulay lila, naramdaman ni Sorayang ang matinding init at hapdi na kumakalat sa kanyang buong katawan, napagtanto niyang kahit pigilan pa niya ang kanyang hininga, tumatagos pa rin at pumapasok ang lason sa kanyang balat at mga dati ng sugat, hindi siya makapaniwala at nagulat na itinago pala ni Yoamon ang ganito kalakas at nakakatakot na pamamaraan sa loob ng mahabang panahon. Biglang tumulo ang pawis sa kanyang noo habang namumula at nasasaktan ang kanyang buong katawan, alam niyang hindi siya makakatagal ng matagal sa ganitong kalagayan, at sa kanyang isipan, mabilis niyang napagdesisyonan na kailangan niyang makaalis at makalayo doon sa lalong madaling panahon bago pa siya tuluyang matalo at mapahamak. Walang pag-aalinlangan, hinawakan ni Sorayang ang hawakan ng kanyang espada habang kumikislap ang kulay lila na enerhiya sa paligid nito, buong lakas at kumpiyansa niyang sinabi na saisalakay na siya at lalaban. Sa isang iglap, mabilis siyang tumalon at umikot sa himpapawid, kasabay ng paglabas ng nagbabagang pulang liwanag mula sa kanyang espada, gumuhit ito ng bilog na liwanag na tila humihiwalay sa hangin at nagwawali sa lahat ng nakaharang, habang siya ay humahataw ng buong lakas. Ngunit nagulat si Sorayang nang biglang maglaho at mawala si Yoamon sa kanyang paningin, na parang bula na naglaho sa hangin, napabulalas siya sa pagtataka at hindi makapaniwala kung paano ito nakalagpas. Sa di kalayuan, nakita ni Sorayang ang isang babaeng nakadapa sa lupa at humihingi ng tulong, ito ay si Anghua, na puno ng luha at takot, sumisigaw na nasusunog ang kanyang katawan at parang tinutunaw siya mula sa loob, nakiusap siya na iligtas siya at tulungan, dahilan upang mapabulala si Sorayang sa gulat at pagtataka kung bakit at paano ito nakarating doon. Mabilis siyang lumapit at inalalayan ito, habang sinasabing napaka-imprudent nito at mali ang ginawa, ipinaalala niyang katatapos lamang nitong gumaling mula sa matinding karamdaman at sugat, at hindi pa ito dapat gumagalaw at lumalabas ng silid dahil mapapahamak lamang ito. Biglang tumahimik at nagbago ang anyo ng babaeng kanyang inaalalayan, ang mga mata nito ay nagdilim at kumislap ng nakakatakot na liwanag, habang ang buong anyo ay unti-unting nagbabago at nagiging iba, na parang isang anino lamang na nagkukunwari. Biglang sumugod ang nilalang at ibinuga ang matatalim at nakakalaso na kuko papunta kay Sorayang, mabilis pa rin siyang nakaiwas ngunit tinamaan pa rin sa gilid, dahilan upang mapadaing siya sa sakit habang tumalsik palayo. Habang umuurong at humaharang, napagtanto ni Sorayang ang katotohanan at napabulalas, hindi pala ito si Anghua, kundi si Yoamon na nagkukunwari at nagbabalat kayo lamang upang makalapit at matamaan siya ng patago, galit at lalong umalab ang kanyang damdamin dahil sa pandaraya at panlilinlang na ito.
Sa gitna ng kadiliman, narinig ni Sorayang ang isang mababa at nakakabinging halakhak, puno ng panghahamak at pang-aalipusta, na mula ng matindi ang kanyang mga mata dahil sa galit at pagkalito, habang nagtataka kung ano na naman ang sumunod na kasamaan at pandaraya ang naghihintay sa kanya. Mula sa dilim ay lumitaw ang isang maputi at mahabang kamay na puno ng nakamamatay na lason at matatalim na kuko, kasabay nito ay isang pamilyar ngunit kinaiinisan niyang tinig, na Bumabati sa kanya na matagal na silang hindi nagkikita, tinawag siya sa kanyang tunay na pangalang Chun Hajen. Unti-unting lumitaw ang buong anyo ng babaeng iyon, ang lihim na reyna ng demonyo, ang kanyang mukha ay puno ng pang-aalipusta at mapang-uyam ng ngiti. Gulat na gulat at hindi makapaniwala si Sorayang nang makita ito, buong lakas siyang sumigaw at nagtanong kung bakit at paano naroon ang lihim na reyna ng demonyo, na matagal na nilang inaakalang wala na at nakatago. Sumagot naman ito ng malamig at walang awa, na sinabing dahil wala na ang kanyang mga kamay at paa, oras na upang kunin at putulin na rin ang kanyang ulo. Lalo siyang naguluhan at tumingin sa sarili, at doon lang niya napansin ang katotohanan, ang kanyang mga kamay ay wala na, putol at dumudugo, at hindi niya matandaan kung paano at kailan ito nangyari. Tumingin siya pababa at nakita niyang pati ang kanyang mga paa ay putol na rin, nakahandusay sa lupa at puno ng dugo, hindi niya maintindihan at napapatanong sa sarili kung paano ito nangyari, dahil sa kanyang pakiramdam ay buo at maayos naman siya kanina lamang. Lalong kumalat ang pagkalito at sakit sa kanyang isipan, sinubukan niyang alalahanin ang mga pangyayari, dahil tiyak siyang maayos at buo siya kanina pa lamang, at hindi niya matandaan na nasaktan at naputulan siya ng kahit ano, ang lahat ay parang panaginip at ilusyon lamang na biglang naging totoo at masakit. Mula sa likuran, narinig niya ang halakhak ni Yomon, nakita niya ang sarili niyang anino na lumulutang sa makapal at lilang usok, tinuya siya nito at sinabing nakakaawa siyang tingnan habang naghihirap at nalilito sa loob ng ilusyon na dulot ng kanyang sining ng palad na lason at anino. Lalo itong nagmalaki at humalaklak ng mas malakas, sinabing nakakalungkot at kawawa naman dahil siya lamang ang nakakakita ng kaiyahiyang kalagayan ni Sorayang, idinugtong pa niyang mula pa noon ay ang pagiging mapagmataas at palalo nito ang laging nagdadala sa kanya sa kapahamakan at gulo. Puno ng poot at kumpiyansa, inilabas ni Yuomon ang kanyang kamay na puno ng lason at matatalim na kuko, nangakong dito mismo niya ito papatayin, gaya ng banta nito noon pa man, ipinaliwanag niyang kailangan niyang siguraduhing patay na ito, dahil kung hindi ay babalik lamang ito at muling magiging abala at pagsubok sa kanya. Buong poot at galit na sumugod si Hong Yuomon, ibinuhos ang lahat ng kanyang lakas at kapangyarihan habang sumisigaw na mamamatay na si Sorayang sa oras na ito. Bigla siyang napadaing at napahinto ng matinding sakit ang kanyang naramdaman, nang bigla siyang sinakal, gulat na gulat siya at hindi makapaniwala kung paano ito nangyari. Natulala si Yomon habang puno ng pagtataka at hirap, hindi makapaniwala kung paano nakalagpas at nakatakas si Sorayang sa kanyang ilusyon at lason. Habang hirap na hirap huminga, nagtanong si Yomon kung paano niya nagawang makawala sa ganap na pagkakahulog sa kanyang pandaraya, kalmado lamang na sumagot si Sorayang, at sinabing ang nakakadiri at kasuklam-suklam na mukha at anyong nito ay sapat na upang magising siya at maging parang binuhusan ng malamig na tubig ang kanyang isipan. Tinanong pa niya kung ito ba ang tinatago at lihim na sining ng pakikipaglaban na matagal na nitong itinatago, dagdag pa niya, kasing tuso at kasing makasama rin ito ng taong gumagamit nito, at walang kaibahan sa kalikasan ni Yomon. Buong lakas na sinuntok ni Sorayang si Yomon habang sinasabing akala ba nito ay makakamit nito ang tunay na lakas at kapangyarihan gamit lamang ang mga ganyang karaniwang pandaraya at maliliit na panlilinlang, tumalsik palayo si Yomon, napadaing at nasaktan ng matindi. Tumilapon ang katawan ni Yomon sa hangin at bumagsak ng malayo habang umalangaw-ngaw ang kanyang sigaw ng sakit at gulat. Nakatayo si Sorayang sa gitna ng liwanag at anino, at ipinaliwanag na tuluyan na niyang naalis at nilinis ang epekto ng sining na iyon mula sa kanyang katawan, sinabing salamat pa nga siya sa lason na ipinasok nito noon pa man dahil dati pa ay sanay at matibay na ang kanyang katawan, noong siya ay isa pang mamamatay tao at sinanay ang sarili na hindi matatalo ng anumang lason, iyon ang dahilan kung bakit mabilis siyang nakawala at nakabawi, at pasasalamat din siya sa lahat ng pagsasanay para labanan ang mga lason at parasito sa dugo. Nakadapa at hirap na bumangon si Yomon puno ng galit at pagkalito, sumigaw siya at nagtanong kung ano ang sinasabi nito at imposible ang mga sinambit nito, ipinaliwanag niya na kailangan pa ng kapantay na lakas ng mga matatandang demonyo upang malinis ang ganitong lason, at kahit sila ay hindi ito magagawa ng ganoon kabilis. Dahan-daang lumapit si Sorayang habang kalmado pa rin at walang takot, sinabing medyo natagalan nga siya ng kaunti kaysa inaasahan, ngunit hindi naman iyon bagay na dapat ipagmalaki at ituring na dakilang tagumpay, ngunit inamin din niya na sa totoo lang, mas marami at mas malalaki pa ang gulo at abalang idinulot nito sa kanya kaysa sa inaakala at inaasahan niya.
Mariin at puno ng kumpiyansa ang sinabi ni Sorayang habang kumukulog ang hangin sa paligid niya, sinabing ngayon ay ipapakita niya rito kung ano ang tunay at totoong sining ng demonyo, hindi yung mga huwad at mahihinang kapangyarihang gamit nito. Gulat na gulat at hindi makapaniwala si Yoamon habang nakatayo sa di kalayuan, napabulalas siya at nagtanong kung ano na naman ba ito. Unti-unting lumitaw at kumalat ang nagbabagang pulang liwanag at kidlat sa buong paligid ni Sorayang, habang binibigkas niya ang pangalan ng kanyang sining, ang tunay na pagbubukas ng madilim na anino at sining ng demonyo, pintahan ng tagapagbantay na espiritu ng kulungan sa ilalim ng lupa. Lalo pang lumakas at lumawak ang liwanag habang isinisigaw niya ang pangalan ng pamamaraan ng espada, pamamaraan ng siyam na tiklop na matibong kapahamakan, unang anyo, anim na magkakasunod na hangin ng impyerno, ang buong paligid ay napuno ng nagbabagang pulang enerhiya na tila galing sa kailaliman ng lupa. Isang napakabilis at nakabubulag na hampas ang dumaan sa harap ni Yoamon, hindi niya man lang nakita at naramdaman ang galaw, ngunit naramdaman na agad niya ang matinding hiwa at sakit sa kanyang katawan habang tumalsik ang mga bato at lupa sa paligid. Puno ng pagkalito at takot, nagtanong siya sa sarili kung ano ang pangyayaring iyon, nakita niyang nakatayo lamang si Sorayang sa parehong pwesto, hindi man lang gumalaw at humakbang, at hindi man lang nito inugoy at inilabas ng buo ang espada, ngunit siya ay tinamaan na ng matindi. Lalo siyang natakot at naguluhan, paulit-ulit niyang inisip kung hamampas ba ito ng espada at gumalaw man lang, dahil tila nakapako lamang ito sa lupa, gayunpaman, ang kanyang katawan ay unti-unting napupunit at nasesayro mula sa loob, tila hinihila at tinutusok ng hindi nakikitang mga kamay. Napadaing siya ng malakas habang nakakapit sa sarili, hindi makapaniwala na ang matibay at makapangyarihang harang at lakas na binuo niya gamit ang sining ng hari ng ahas at demonyo ay winawasak at pinupunit lamang na parang isang manipis na piraso ng papel. Nakita niyang hindi pa rin gumagalaw si Sorayang, nakatayo lamang at hawak ang hawakan ng espada habang kumukulog ang pulang liwanag sa paligid nito, sa matinding takot at galit, pilit niyang inutusan ang sariling katawan na kumilos at lumaban, ngunit tila nawala na ito ng lakas at buhay. Lalo pang kumalat ang sakit at pagkawala ng lakas, habang namumula at nagdidilim ang paningin ni Sorayang, napagtanto ni Yoamon sa oras na ito, wala na siyang magagawa pa, at ang lahat ng kanyang lakas at pandaraya ay walang halaga sa harap ng tunay na kapangyarihan. Sa gitna ng nagbabagang pulang liwanag, sumigaw si Sorayang at inutusan ang kanyang kapangyarihan na sumugod at pugutan ng ulo ang mapagmataas at kasuklam-suklam na nilalang na iyon, sa kabila ng matinding takot at sakit, sumigaw pa rin si Yoamon ng pagbabanta at pangako na papatayin pa rin niya si Sorayang kahit na alam niyang malapit na ang kanyang wakas. Kalmado at walang emosyon na tumingin si Sorayang sa kanya habang kumukulog ang liwanag sa paligid, sa simpleng salita, sinabi niyang tapos na ang lahat at wala na itong pag-asang makaligtas pa. Sa isang iglap, tumalon si Sorayang sa himpapawid at binigkas ang pangalan ng kanyang huling atake, ang tatlong hiwa na humahati sa langit, isang napakabilis at nakabubulag na hampas ang gumuhit sa hangin, na tumama mismo kay Yoamon at tumaltek ang kanyang mga dugo. Nakahandusay at hirap na huminga si Yoamon, puno ng dugo ang buong katawan at mukha, lumapit si Sorayang at mahinahong nagtanong kung mayroon pa ba itong huling sasabihin at hihilingin bago siya tuluyang mawala. Tumayo si Sorayang sa tabi ng nakahandusay na katawan, at nang walang sagot ay sumagot na rin sa sarili niyang tanong, sinabing wala naman siguro itong sasabihin, dahil ano pa nga ba ang maibibigay at masasabi ng isang katulad nito. Tumingin siya ni Yoamon at sinabing ito ang tunay na anyo at kahulugan ng kamatayan, idinugtong pa niya na ang buhay ng tao ay lumilisan at nawawala ng walang kabuluhan, parang usok lamang na nagmumula sa tabako na laging hawak at gamit nito. Gulat na gulat at hindi makapaniwala si Yoamon, napabulalas at nagtanong kung siya ba ay mamamatay talaga at magwawakas sa oras na iyon. Hindi siya sinagot ni Sorayang, bagkus ay mahigpit lamang na hinawakan at hinanda ang kanyang espada habang sinabing palm na. Sa oras na iyon, isang matinis at nakakatakot na tinig ang umalangaw-ngaw mula sa dilim, sumisigaw na itigil ito at huwag ituloy ang pagpatay, kasabay nito ay isang makinang naliwanag na parang kidlat ang dumaan at hamarang sa pagitan nila. Napilitang huminto si Sorayang habang nagtataka kung ano ang pangyayaring iyon, napansin niya ang isang uri ng enerhiya na walang hugis at walang anyo, hindi niya matukoy kung ano ito at kung sino at ano ang nagpadala nito upang harangin ang kanyang huling hampas. Mula sa liwanag ay lumitaw si Gugo, puno ng galit at awtoridad, mariin niyang sinabi na natatandaan niyang nangako ito noon pa man na hindi na ito magdudulot ng gulo at kaguluhan pa, napabulalas siya at nakilala siya, ang ikatlong batang Panginoon. Hindi niya kayang panoorin pa ang pangyayari, at inutusan si Sorayang na ibaba agad ang espada at itigil ito, gamit ang isang mahiwagang pamamaraan, pinalibutan niya ang espada ni Sorayang ng makinang naliwanag, at napagtanto niyang ito ang sining ng paghawak at pagkontrol ng bagay kahit hindi hinahawakan, isang kasanayang para lamang sa mga dakilang dalubhasa.
Habang pilit na pinipigilan ang espada, naunawaan ni Sorayang kung sino ito. Ito ang guro ng bulwagan ng batas at parusa, isang taong kilala sa pagiging mahigpit at hindi nakatitiis sa paglabag sa mga alituntunin. Kalmado ngunit puno ng paghamak na sumagot si Sorayang, sinabing hindi niya matanggap at hindi niya gusto ang lasa at pakiramdam na dulot nito. Nagtanong pa siya kung bakit ba siya dapat maging mabuti at magalang sa isang taong puro lamang ang ninais na siya ay mamatay at mapahamak. Matigas na sumagot si Gugo at ipinaliwanag na nasa ilalim pa sila ng kanilang nasasakupan at kapangyarihan, kahit sila ay mga batang Panginoon, hindi niya matatanggap at hahayaan ang anumang labanan at gulo na mangyari sa kanilang teritoryo. Lalo pang tumindi ang tensyon, sinabi ng Sorayang na tila hindi alam ni Gugo ang kanyang dapat na kalagayan at hangganan, inidagdag niya ng matapang, at nagtanong kung gusto ba nilang lahat ay manginig sa takot sa bulwagan ng batas at parusa, kahit na ano pa man ang kanilang katayuan at antas. Tinanggihan ni Sorayang ang utos, sinabing pasensya na, ngunit hindi niya ito gagawin at hindi niya ito nais sundin. Sa isang iglap, ibinuhos niya ang kanyang lakas at winasak ang harang na liwanag, habang nagtatanong kung ano naman ang gagawin nito ngayon. Nagulat si Gugo at hindi makapaniwala, sa isang hampas lamang ay nabasag at nawasak ang mahigpit na kadena at ugnayan ng enerhiya na kanyang ginawa. Nagbabala siya at nagtanong kung nais ba nitong magkaroon ng kaaway ang bulwagan ng batas at parusa, at kung kaya ba nitong panagutan ang lahat ng kahihinatnen. Tiningnan lamang siya ni Sorayang ng mariin at nagtanong pabalik anong panagutan. Buong lakas at poot na sumugod si Sorayang habang sumisigaw na ang dapat na managot at yumako ng pananagutan ay wala rito kundi ang kausap niya. Ang kanyang espada ay nagbagang muli ng pulang liwanag, handang harapin kahit ang pinakamakapangyarihang organisasyon sa buong lupain. Sa gitna ng matinding labanan, nagulat at namangha si Gugo sa bilis ng pagkilos ni Sorayang, sobrang mabilis at halos hindi masundan ng mata, na nagdulot ng matinding kaba at pagkamangha sa kanya. Habang tinitigan, napagtanto ni Gugo ang lalim at bigat ng enerhiya ni Sorayang, nakapantay na ng antas ng mga pinakadakilang dalubhasa. Gayunpaman, sa simula ay inakala niyang kahit napakalakas nito, hindi pa rin umaabot sa nararapat na antas ang galing nito sa paggamit ng sining. Sa isang iglap ay nagbago ang lahat. Sa matapang na pagtapak ni Sorayang sa lupa, naramdaman ni Gugo na ang susunod na gagamitin nitong pamamaraan ay ibang-iba at mas mapanganib kaysa sa lahat ng nakita niya noon pa man. Muli na namang sumugod si Sorayang na may kasamang nagbabagang liwanag, at doon lubos na napagtanto ni Gugo na ang bilis, galaw, at antas ng kasanayan nito ay kapantay na ng kanyang sariling kakayahan. Itinaas ni Sorayang ang kanyang espada sa himpapawid habang kumakalat ang apoy at liwanag sa paligid, at inilabas ang ikalawang anyo ng kanyang dakilang pamamaraan ng espada, ang pamamaraan ng siyam na tiklop na matibong kapahamakan. Lalo pang lumakas at lumawak ang liwanag na tila galing sa kailaliman ng lupa, habang ibinubunyag ni Sorayang ang pangalan ng kanyang atake, ang walang hanggan at walang katapusang daan, na puno ng nakababalisa at mapaminsalang kapangyarihan. Gulat at takot na ang naramdaman ni Gugo habang sumasalubong sa paparating na puwersa, hindi niya maunawaan kung anong uri ito ng sining at kung paano nagkaroon ng ganitong lakas ang kanyang kaharap. Sinubukan niyang harangan at pigilan ito gamit ang kanyang sariling enerhiya, ngunit walang saysay ang lahat, tumagos pa rin ang walang awa at matalas na lakas na dulot ng espada ni Sorayang, na tila kayang wasakin ang anumang harang. Lalo siyang nasaktan at napadaing dahil sa matinding init na tumagos sa kanyang mga palad at katawan, parang nakahawak siya sa apoy ng impyerno na unti-unting tumutunaw at pumapaso sa kanyang balat at lakas. Sa huli ay tinamaan siya ng buong buo at tumalsik palayo habang tumutulo ang dugo at puno ng hirap at gulat. Napagtanto niyang siya, ang makapangyarihang guro ng bulwagan ng batas at parusa, ay napilitang umatras at mapahiya sa harap ng isang binata. Sumabog ang napakalakas na pagsabog ng apoy at liwanag, na nagpadala ng alon ng init at lakas sa buong paligid. Ang lupa ay yuminig at nagkabitak-bitek dahil sa bigat at kapangyarihan ng atake na iyon. Sa gitna ng usok at alikabok, lumitaw ang anino ni Gugo habang hirap na nakatayo. Ang lupa sa paligid niya ay naging durog at sira-sira dahil sa lakas ng puwersang kanyang sinalo at iniwasan. Habang humihingal at pinipilit pa ring manatiling nakatayo, napagtanto niya kung gaano kalaki ang panganib na kanyang nalampasan, kung kahit kaunti pa ay nahuli siya ng kilos at bumagal ang kanyang reaksyon, tiyak na naging abo na siya at natunaw sa init ng apoy na iyon. Alam din niyang halos naubos na ang kanyang sariling lakas at enerhiya, at kung gagamit pa si Sorayang ng mas malakas na sining, wala na siyang pag-asang makaligtas pa. Lumipas ang ilang sandali ng katahimikan, at napagtanto ni Gugo na wala nang sumunod na atake. Naguluhan siya at nagtaka kung bakit hindi ito tinapos ni Sorayang, dahil alam niyang sa ganitong sitwasyon, ang sinumang mahusay at matalim na kalaban ay hindi magpapalampas ng pagkakataong tuluyang talunin ang humihinang kaaway.
Mula sa usok nakita niya ang mabilis na anino ni Sorayang na tumatakbo palayo at papunta sa ibang direksyon, biglang kumalat ang matinding takot at panghihinayang sa kanyang puso, naunawaan niyang mula pa sa simula, hindi pala siya ang tunay na target at layunin ni Sorayang, siya ay naging sagabal lamang, at ang tunay na hangarin nito ay ang naiwang nakahandusay na si Yomon. Doon lalong lumino ang lahat, nakita niya si Yomon na nakadapa sa lupa, puno ng dugo at halos wala ng buhay, habang napagtanto niyang ang lahat ng nangyari at lakas na ginamit ay upang linisin ang anumang humaharang sa landas patungo sa tunay na kaaway. Sumigaw siya sa takot at pagtatangka na pigilan ito, ngunit huli na ang lahat. Sa isang iglap, dumaan ang talom ng espada at tumagos ng buo sa katawan ni Yomon, ang dugo ay tumalsik at kumalat sa hangin, habang ang matalas na tunog ng pagtagos ay umalangaw-ngaw sa buong paligid. Napadaing at napabuntong hininga si Yomon habang nararamdaman ang huling sakit at wakas ng kanyang buhay, ang kanyang mukha ay puno ng gulat, galit, at pagsisisi. Lumapit si Sorayang habang kalmado at walang halong emosyon ang mukha, tinitigan niya ang kanyang kaaway at sinabing matagal na niyang inisip at pinaghandaan ang sandaling ito, na matagal na niyang alam na ito ang magiging katapusan ng lahat ng kasamaan at pandarayang ginawa nito. Buo ang kanyang pasya na hindi lang buhay ang dapat mawala rito, kundi pati na rin ang lahat ng kapangyarihan, kayamanan, at bagay na kanyang pinahahalagahan, dapat itong mawala ng lahat, katumbas ng lahat ng pinsalang idinulot nito sa iba. Nabigla si Yomon habang unti-unting nauunawaan ang bigat ng kanyang kapalaran, paulit-ulit na umalangaw-ngaw sa kanyang isipan ang katarungang matagal na niyang nilabag, mata sa mata, ngipin sa ngipin, kung paanong siya ay nagnakaw at nanakit, ganoon din ang ibabalik sa kanya. Namula at kumislap ang mga mata ni Sorayang, puno ng matinding damdamin at alaala ng lahat ng dinanas, isinambit niya ang katarungang nararapat, harang ng lakas kapalit ng bawat harang na ipinataw nito sa iba, bawat sakit at hadlang na idinulot ay babalik ng buo at walang kulang. Sa isang mabilis at matalim na hampas, humati ang hangin at tumalsik ang dugo, kasabay ng galaw ay ang huling hatol, kalungkutan kapalit ng bawat kalungkutan na kanyang ipinamalagi, kawalan ng pag-asa kapalit ng lahat ng kawalang pag-asang ibinigay niya sa iba, ang bawat pagdurusang nilikha niya ay ngayon ay bumabalik na sa kanya ng buong buo at walang habas.